Guys, ito yung ano, yung pinanggalingan ng mga figures natin. Ewan ko kung ito yung nasa ano, nasa Excel file. So, lahat to nasa survey. Itong population for 2024, nasa survey natin yan, yung around 74,000 sa NBBS. And of course, dun sa Longos, kasi sinama na yun, although hindi siya part ng nabotas, pero malapit lang kasi siya. So, ay yan yung mga possible na maging customers natin. So, dito makikita nyo, 'di ba, yung population growth, yung growth rate niya, meron tayong 1.26% para sa NBBS, and then sa Longos 0.83%. So, itong population natin ng 2025, kaya tayo nag-arrive dyan sa 75,667 kasi meron tayong 1.26% na population growth rate sa NBBS, and then 0.83% sa Longos. So, minultiply lang yan para makuha natin yan, dalawa na yan. Since yung projection natin, 'di ba, sabi ang magiging report natin kasi 3 months lang 'yon. Makikita nyo naman dito itong part na to. Ayan, kita nyo to yung sa statement of comprehensive income. So, nagiging yung 3 months. So, balik tayo dito sa mga notes. So, dito tayo magpa-follow. Ito na yung magiging total population natin. Sa 2026, meron tayong around 76,000 sa NBBS. Tapos pagdating sa Longos, may 55,000 siya na population. So, dun based sa survey natin, meron tayong 42% doon. Pwede nyo naman basahin yun. Nandun yun sa paper natin. Yung mga willing to buy sa NBBS, nasa 32,180 persons, while dun sa Longos nasa 23,234. So, lagi lang tayong magsabi na kahit hindi natin masabi ang exact figures na yan, magsabi lang tayo like approximately 32,000 or more or less 20,000 like, pagdating sa Longos. Ngayon, itong capable to buy. So, kinuha lang natin yung 31% nitong willing to buy. Ayan, yan. Ito. Para makita nyo yung formula, click nyo lang yung cell kung paano nakuha yan. Like ito. O, paano nakuha tong capable to buy. Ito. Ito siya. 31% siya. And 4. Ito. 31% siya. O kaya double click nyo lang. Ayan, mag-a-appear. So, 31% siya nitong willing to buy. Escape nyo lang yan. Then, punta tayo sa market share. Itong market share, assuming lang tong 20%. So, 20% siya nung capable to buy. Ayan na yung magiging market share natin. Escape lang yan. Hindi lang tayo mag-focus yan, pati dito sa baba, ha. Sa mga Tagalongos. Yan. So, yung per month natin, since sa isang taon meron tayong 12 months, so, i-divide lang natin yung market share. So, ang magiging figure natin, ayan, 166 lang nakatao yung sa NBBS, yung possible na yung frequency ng makakabili sa atin. And sa Longos naman, meron tayong 120 katao na pwedeng bumili. So, ang total niyan, hindi kasi nakatotal ito sa baba. 286. Isang ko na lang. Ayan, 286 yan. Total niyan. So, sa daily, ganun din. Kunin natin yung 30 days, diba? Calendar days, mostly 30 days. So, tinimes lang natin siya dito sa per month.
So, ang magiging daily natin na possible, meron tayong 4,988. So, add natin yan. Ayan. Nasa 8,589. So, sa weekly natin, yung frequency of buying, pag pinagsama natin yan, meron tayong 1,145 na tao. Again, dito, ganun din. 1%. 1% siya yung monthly. Sa monthly, 1% siya ng yung per month. So, same lang din naman. 166. I-sum up natin yan. So, 286 yung possible na. Same lang siya dito. Sa per month, na doble lang. So, may total dito tayo. Total population na 5,819. So, paano natin nakuha yan? Ayan. Inad lang natin yung yung daily, yung weekly, tsaka monthly. So, ito yung estimation yan. I-click nyo lang siya, tas escape nyo lang para hindi mabago yung formula. Total niya nasa 10,000. Ayan. Yung magiging total population na pwedeng bumili sa atin. Tapos, wait lang, i-highlights ko yan. Ayan. Pagdating dito sa sales, teka, ito yung total sales natin. Hindi kasi naka-total. Yan, ito siya. Oh, ito na pala. Wait lang. Escape. Ay. Ito. So, ito na pala siya. So, makikita natin to. Itong 50,103 pesos and 42 centavos dito. Punta tayo dito. Ito siya, oh. Kita nyo to, yung sa January 2026 na sales. So, ayan. So, monthly, tumataas ng 1%, 1.26%. Saan galing ang 1.26% na yan? Dito. Ito siya. Yun sa population growth rate na 1.26%. Ito lang yung ginamit natin sa NDDS, ha? Hindi na natin sinama tong 0.83% ng longos. Dito lang tayo nag-focus pagdating sa sales. Although dapat kasama to eh. Kaso nga lang, nasa 2.09 average. Anyway, sige yan. Nasa average naman. So, ito yung magiging sales natin na dito papasok sa, makikita sa Statement of Comprehensive Income. Nandun yan sa paper natin. So, monthly, tumataas siya. Makikita nyo naman to naka-formula. I-click nyo lang yan, selo. Yan. Click nyo lang. Makikita nyo kung paano siya nag-arrive dito sa figure na to. Multiply lang yung sales ng January 2026 sa 1.0126. Escape nyo lang para hindi nyo mapindot. Same as doon sa March 2026. Ganun lang din. Yung sales nung February 2026, multiply nyo lang sa 1.26% para mag-arrive kayo dito sa 51,373.98 sales on March 2026. Balik tayo dito. So, dito na tayo. Itong cost of sales, ito siya. Ayan, 28. So, dito natin yan makikita. 28,025. Ayan. Cost of sales. Ito, nandito siya sa comprehensive. Ito kasi yung mag-a-appear dun sa papel natin eh. Kasi pag tinanong, saan galing yan? Cost of sales nyo. 28,025 pesos. Ayan. 28,025 and 7 centavos.
Ito kasi hindi yan mag-a-appear doon. So, dapat alam natin to. Itong NTFS, notes yan. Notes to financial statement. Lahat ng nakalagay sa financial statements natin, nandito nakalagay. Nakasulat. Dito nang galing. So, nasa na yung 28,000 dito sa comprehensive. Cost of sales, ito siya. Cost of sales ng January, so 1.83. 1.83. Okay. Skip. Teka lang eh. Total. Bakit 28? So, dito siya nang galing. Inad lang yung dalawang location, yung population, tsaka dun sa mga frequency of buying. Basta lahat ng to, lahat ng nakalagay dito, galing to sa survey natin, lalo na to, yung willing to buy. Meron yan sa survey natin, makikita nyo yan sa papers natin. Diba nagpasagot tayo sa G-form? Itong capable to buy, galing lang din yan dito. Capable to buy, 31% siya nung willing to buy. So, diyan galing yun. Yung capable to buy. Although, hindi naman to mag-a-appear itong mga to doon sa papers natin. Pero, kailangan kasi may basis. Laging may basis. Pag tinanong, saan galing yung figures na yan? So, ang isasagot, base po yan sa survey, sa computation natin. Ganun. Ayun, isasagot natin. Sa bilang ng population and the percentage of growth rate ng population. Tapos, dito na tayo, cost of sales, 28,000, 28,025 and 7 cents. So, punta tayo dito sa comprehensive income ulit. So, dito na siya, cost of sales. Ito siya, 'di ba? So, sa February, mag-multiply lang siya sa 1.83%. Same as dito sa March. So, magiging gross profit natin, like for example, January. Ayan. So, less na yung mga expenses. So, saan galing tong mga expenses? Dun sa, ayan, pre-operating expenses. So, meron tayo nito. Saan galing yan? Dito yan galing. Kung paano tayo nag-arrive dito sa pre-operating expenses. Dito pa rin yan galing. Yung mga notes natin sa financial statement. So, bali ito palang computation na to pag tinanong ha, ito yung daily na gawa natin ha, yung yield ha. 334 pieces. So, diyan galing yan. Kailangang makagawa tayo ng 334 pieces ng pastillas para mag-arrive tayo sa ganito. Itong 30,827.58 na to, dito siya galing. Yung cost of sales niya, multiply siya sa 1.1%. So, check natin yung dito. Ayan. Dito galing nasa pre-operating expenses natin ha. Like ito, yun sa cash natin. Saan galing yung cash natin? Meron tayong beginning balance na 64,527.58. Ayan, dito yan. Ay, ito, nakalagay na, di ba? Pag kinlik nyo to, makikita nyo ito. POE. So, pupunta kayo dito. Ayan, pre-operating expenses. Ito siya. 64,527.58. Dito siya galing. Utilities, purchases. For 1 month lang to lahat, ha. Maliban lang dun sa taxes and licenses. Kasi yung taxes and licenses, normally, actually talaga, technically, ano yan, yearly yan. So, once lang gagastos ang isang business niyan. Ito rin, same as with furniture and fixtures. Tapos, ito take note guys ang machineries and equipment natin, and also yung furniture and fixtures, may depreciation yan. So, makikita natin yan dito ha. Wait lang, tapusin muna natin to. So, purchases for 1 month,
paano tayo nag-arrive sa 30,827.58? Ito siya. Ito. Dito siya galing sa cost of sales. Tapos, minultiply siya sa 1.1%. Ayan yung purchases natin, cost of sales. So, magkakaroon tayo ng ending balance na 2,802. Pero, hindi naman ito mag-a-appear sa ano natin, sa paper natin. Kasi para lang mas maintindihan natin kung saan galing ito, yung pre-operating expenses. Itong pre-operating expenses na to, nandoon to sa paper natin. Ito rin, yung statement of comprehensive income, nandoon din to. And also this one, statement of financial position. So, ito nga pala yung statement of financial position. Di ba nakita natin dito? Sa notes. $26,113.33. Dito yan galing. F11. Ito. Yung ending balance nung, di ba may beginning balance tayo na 64,000. Yung total ito. Ililess dyan yung mga transactions. Ano ba yung mga transactions na yan? Yung mga expenses. And then, inventories natin. Like, yung mga purchases, inventories yan. Yung mga materials natin, like yung mga ingredients, inventories yan. So, dito rin siya galing sa cost of sales. Yan, dito siya galing. Ayan. Yung inventories natin. Supplies natin. Ito yung other supplies to, like, hindi lang kasi naka-indicate dito. Diba, tinakil yan kanina sa Gmeet. Itong mga supplies na to, like, kagaya ng mga janitorial supplies, yung mga panlinis, yan, ayan yun, yung 900 pesos. So, yung machineries and equipments natin, hindi naman wala naman tayong machine na malalaki. Kaya, ito lang siya, maliit lang siya. So, total natin, 3,800. Ito siya. Machineries and equipments. And then, balik tayo dito. Accumulated depreciation. Ito yung binanggit ko kanina. Yung machineries and equipment natin, since yung mga mostly yung equipments, like kahit nga cellphone, di ba, nagde-depreciate yan. So, in months lang naman yung useful life niya, ayan. In months. So, dapat, ano to eh, dapat 30 days. Ay, sa bagay. 2 months to. Wala ba't ganun to? Sige, wait lang, itatanong ko to. Kung bakit 60 yung figure nito. Teka lang. Bakit nagkaroon ng figure na ganyan? Sige. Pero feeling ko hindi naman na to uusisain sa atin eh. Basta pag tinanong tayo kung saan galing yan, based sa survey na lang. Kasi yun yung basis natin. Dapat kasi aligned yung financial report natin doon sa survey natin. So, dito na tayo. Ito tayo. Ayan. May depreciation kasi ang mga machineries and equipments. Ayan.